ang ating video. Okay? So, good evening po uli. At doon po sa nakakapanood, maaring makiusap ako na inyo pong i-share na lang ano po para sa ibang kapatiran. Okay. So, good evening. So, sa ngayon ay yung privacy ay hindi po siya nakapublic unlike kung siya ay sa page natin. So sige po, tayo po ay magsimula sa panalangin. Po. Panginoon at dakilang Diyos, sama naming mapagpala sa gabing ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Hiling namin na kami gabayan at patuloy na kalingain. Kayo, Panginoon, ang patuloy magpakilala sa amin. Ang iyong salita ay maipahayag na malaya. Ang banal na Espiritu ang kumilos at patuloy ka, O Diyos, na maitaas. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So praise God, no? Tayo po ay naririto at magkakasama para sa gawain ng Panginoon. Okay, so welcome po yung mga kapatiran na naririyan na. Welcome po. Hindi ko man kayo makita, nakikita kayo ng Panginoon. Po. Di ko alam bakit yung ating signal pag ganito ay nag-iiba, no? Okay. Tayo po ay dumako sa awitin. Ah, sundan po natin ang awitin na ito. Nariyan ho ba ang iba? No? Ate Ellen, good evening po Ate Ellen, no? Pasensya na doon sa iba na maaring hindi makapanood ng live dahil sa ating privacy, na. Okay. Sige po. Sabayan po natin ang awitin na ito at nawa ay patuloy pong magbigay sa atin ng katiyakan na ang Diyos natin ay mabuti at hindi siya nagkulang.
Amen. So, tunay nga po na tayo po ay inibig ng Diyos, no? At sa pag-ibig na yon, tayo po ay minahal, tayo po ay inabot, nilinis, pinatawad, at kanyang pinagagaling ang lahat ng ating kasalanan. Yan po ay malinaw na pagkakasulat sa Psalms, no? Psalms 103. At sa atin pong pakikipag niig sa Diyos sa gabing ito, maaari po bang malaman kung kayo po ay may mga pasasalamat? Kung kayo po ay may pasasalamat sa Panginoon, maaari niyo pong ilagay diyan sa ating comment section. At kung kayo man ay may mga prayer requests, immediate prayer requests, maaari nyo pong sabihin o i-message or kahit i-type sa comment section upang ating maipanalangin. So magandang gabi po. Magandang gabi, Ate Ellen, Ate Lori, Ate Ressa. Magandang gabi po, Ate Andrea, okay, Ate Margie, Ate Jacqueline. Wala po bang audio? Uy, walang audio. Wala bang audio kanina? Nako, ngayon ko lang nalaman na walang audio. Ngayon po ba ay may audio na? Sorry. Okay. Okay, so mhm. Walang audio. Walang audio. Walang audio. So, ngayon po ba ay may audio na? Naririnig niyo na po ako? Okay, okay. So, pasensya na kanina doon pala sa ano ay walang audio, no? Medyo taranta ako doon sa sa setup natin ngayong gabi, no? Hmm. Okay, prayer po Ate Ellen sa kanyang ubo, sipon at lagnat, no? So magandang gabi po Ate Luz Lucy. Nawa wala nang baha dyan sa inyo. Okay. Okay, so sige. Kanina lang pala doon sa ano, walang audio. Sayang, di nyo narinig yung boses ko. Okay. So, sige po, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos at magpapatuloy tayo sa aklat ng Judges at doon sa aklat ng Judges, okay, atin pong tatalakayin patuloy si Micah. No? Ito yung part 2 ng buhay ni Micah. Okay. At pinamagatan natin ang mensahe na ito, when everyone did what was right in their own eyes. Sa paningin nila, tama ang kanilang ginagawa. Alam niyo po, lahat ng tao ganyan eh. No? Kung tutusin, walang taong nagkamali. Sabi nga nila, pagka ikaw ay pumunta kahit sa kulungan, lahat daw ay lahat o majority ay walang pagkakasala. At ang mga namamatay naman ay lahat ay mabuti o mabait, no? O bibihira lang ang hindi. So, tignan po natin ang kasulatan, no? Patungkol dito. At dumako tayo sa Judges chapter 18. Okay. So, ito po yung buod niyan. Ang tribo ng Dan ay naghanap ng sariling lupain. Nakita nila ang bahay ni Micah na may mga Diyos-Diyosan at meron pang sariling pari. Now, remember, yung Levita na naligaw sa lugar ni Micah ay kanyang ginawang pari, no? Ang ginawa ng mga tagadan, inagaw nila ang mga Diyos-Diyosan at inanyayahan ng pari na sumama sa kanila. Sinakop nila ang tahimik na lungsod ng Lais at tinawag itong Dan. Nagsimula silang sumamba sa Diyos-Diyosan, salungat o laban sa utos ng Diyos. So,
Tingnan natin yung kalagayan ng Israel batay sa pagkakasulat sa Judges 18. Sabi rito, sa mga araw na iyon, walang hari sa Israel. Bawat isa ay gumagawa ng tama sa kanyang sariling paningin. No? So, bawat isa, ang kanyang ginagawa, tingin niya ay tama. No? So, yan ay malinaw po yan sa Judges 18 verse 1 at 18 to 31. Okay. Kaya sa totoo lang, sa sa ating mga nakakausap, no? Parang ang hirap may tumanggap sa pagkakamali, no? So bakit tingin natin lagi tayong tama? Yan. So ang tribo ni Dan ay naghahanap ng lupain, nagpadala sila ng 5 espiya upang maghanap, napunta sila sa bahay ni Micah na may Diyos-Diyosan at sariling pari. So dito, yung pangunahing aral, no, kapag walang tamang pamumuno, ang tao ay sumusunod sa sariling kagustuhan. O sa ibang pananalita, sabi ni John Maxwell, no, any organization rise or fall dahil sa leadership. No? Napaka-importante ng leadership kahit saan. Ito man ay mas mapamilya, no? Pag ang magulang o tatay o nanay ay hindi naging mahusay bilang namumuno, maaring masira ang isang pamilya. Ganon din ang isang bayan o isang bansa. Pag ang namumuno ay hindi tuwid, no? Sabi nga ng salita ng Diyos, ay nalulungkot o merong kalungkutan ang isang bayan na ang namumuno ay isang wicked. No? At kung ang pamunuan, no, yung mga namumuno, sabi naman doon sa Book of Proverbs, ay mahilig sa pagtitipon o party, malamang ay masira rin yung pinamumunuan. Lalo na pag walang namumuno, no? At ang lahat ay namumuno na. Pagka wala kasing namumuno, ang tingin ng lahat ay sila ang pinuno. At yun po ay isang itsura ng tinatawag na anarchy, no? Walang namumuno. At dito po ay ganoon. Kung ano ang nakikita nilang tama o anong nararamdaman, no, ay ginagawa nila o tinatay. So ito po yung kalalagayan ng Israel. No, at yan po ay nakakalungkot dahil sila ay tinawag ng Diyos upang maging kanyang bayan pinili. No? Pero isa rin yan sa makikita natin na tayo po ay may pag-asa pa kasi kung pag-uusapan ay katigasan ng ulo talagang napakatigas ng ulo nitong mga Israel lalo na ito yung panahon na ito, no? Okay. So sa bahay ni Micah, sabi ro sa verse 5, siya ay gumawa ng isang epod, no? Ito po ay sa Judges 17 verse 5, no? Ito po ay inaral na natin last week, atin pong balik tanaw. So siya ay gumawa ng isang epod at mga Diyos-Diyosan at itinilaga ang isa sa kanyang mga anak bilang pari. So una, yung kanyang mga anak talagang ginawa niyang pari, no? As if merong kang karapatan. Pero alam naman natin na tanging sa tribo ng Levita at sa lahi ni Aaron lamang manggagaling ang mga pari o mga saserdote. So, si Michael gumawa ng sariling relihiyon. No? Tapos isang Levita ang naging personal niyang pari. Okay? Kung baga, sabihin natin to parang bayaran. No? Nakilala ng mga espiya ang Levita at humingi ng basbas. So yung mga espiya, no, humingi ng basbas sila. Tapos ano pa, talaga, ni-recruit na nila. So dito po, pag nagnilay-nilay tayo, ang sinseridad ay hindi sapat. Ang pagsamba ay dapat ayon sa katotohanan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ito yung nararamdaman ko, sincere naman ako, ay tama na, no? Bakit ho? Kasi we could be sincerely wrong, no?
Sa salita ng Diyos, hindi batayan lamang yung nararamdaman o iniisip. Ang batayan po ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. So yan po yung bahay ni Micah. At paano naman ang ginawa ni Dan? Ito po yung pag-agaw ng Dan, no? Kinuha nila ang inukit na larawan, ang epod at mga Diyos-Diyosan at sinabi sa pari, sumama ka sa amin. So inagaw ng Dan ang mga Diyos-Diyosan at ang pari. Inalok ang Levita na mas malaking posisyon, no? Sabi nila, ikaw ba gusto mo lamang maging pari ng isang pamilya? Kami isang lipi, no? So ang nangyari, syempre mas marami-rami yung kanyang masasakupan doon bilang isang pari, sumama siya doon sa tribo ng Dan. So si Micah ay tumutol ngunit walang magawa. No, bakit? Under threat di ba? Biro mo, maaring mabura ang kanyang pamilya kung siya ay tututol. At dito, makikita talaga natin pagka mali ang pananampalataya, twisted ang mga pamamaraan, no? Talagang twisted talaga sila, no? Biro ninyo yung Diyos-Diyosan nila o yung Diyos nila na ginawa, yun po ay pinag-aawayan. At yung self-appointed o yung appointed nila na na mamamagitan sa kanila o pare o saserdote ay talagang pinag-awayan pa nila, no? So dito po may warning. Kapag ang pagsamba ay nakabatay sa pansariling interes, madaming kompromiso, no? Madaling magkompromiso at madami ang pagko-compromise, no? So dahil mali yung panambahan, no? Nakabatay sa pansariling interes, 'di ba? Yung pansariling interes ni Maika kasi pagpapalain ako nito kasi meron na akong isang levita, no? Sa pansariling interest din niya na siya ay pagpapalain dahil gumawa siya ng Diyos-Diyos at gumawa din siya na yung isa nagpagawa rin siya na o yung nanay niya ng isang Diyos-Diyos na gawa sa pilak, no? So pagka ang pagsamba ay nakabatay sa pansariling interes, no? Kahit ang paglilingkod sa Panginoon kapag nakabatay sa pansariling interes, ito ay maaring makasama, no? So importante po 'yan, no? Importante po 'yan na alam ho natin, no? Tayo po ay hindi sumasamba dahil sa gusto lamang natin. Kundi unang-una kailangan natin dahil 'yun ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, kung mahal mo ang Diyos, 'di ba? Ay siya ang una. At maraming tao ang napapahamak dahil inuuna ang sariling interes. Pero malinaw naman ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagka inuna natin ang Panginoon, inuna natin yung kanyang righteousness, yung kanyang pamamaraan, ang lahat na lamang ay idaragdag sa atin. So dapat laging una ang Panginoon, una ang pag-ahari ng Diyos. Huwag kang magtaka kung sunod-sunod, no? Yung mga pagsubok katulad nito ni Micah, no? Kung ang pamamaraan mo, pang sarili mo ang nasusunod, hindi ang Diyos. So, yan, pag-agaw ng Dan. Ano pa yung susunod dito? So, sinakop na nila yung lais, no? Sabi ron sa verse 27, nilusod nila ang mapayapang bayan at sinunog ang lungsod. O, grabe talaga itong mga tagadan, no? Talagang pagka mali ang pagkakilala, talagang nanroon yung manipulation, yung control, yung talagang medyo twisted, no? No, sabi rito, inagaw ng Dan ang mga Diyos-Diyosa at ang pari, inalok nila ang Levita mas malaking posisyon, si Micah ay tumutol, ngunit walang magawa. Yan na nga, no? At sinakop nila yung lais. So, babala kapag ang pagsambayan nga, yung nakabatay sa pansariling interes, talagang madaling magkompromiso, no? Ayan. Okay. Ngayon ang tanong, ito yung ating wakas na pagninilay. So sabi dito, patuloy nilang sinamba ang Diyos-Diyosa ni Micah habang ang bahay ng Diyos ay nasa Shiloh. Okay.
Ito minsan magtataka ka di ba? Marami ang nagtatayo ang mga panambahan at kung tatanungin mo kung ito ba ay nakabatay sa katotohanan, sa salita ng Diyos, ay maaring iba ang batayan. Lagi natin tatandaan ang batayan po natin ay ang salita ng Panginoon. At yun po yung authority, final authority. Hindi ho natin authority ang tradisyon, no? Bagamat maganda, ito ay pamantayan ng tao. Hindi natin pamantayan ang haka-haka o kuro-kuro, no? At ang haka-haka at kuro-kuro ay ang dalawang hapon na nagpahamak sa maraming tao. Pagka punong-puno tayo ng haka-haka at kuro-kuro at hindi nakabatay sa katotohanan, maari tayong maligaw, maari tayong malihis, no? At ito nga ang naging problema dito sa lahi ni Dan. Talagang nagpatuloy pa sila kung ano, nasa mali na nga sila, nagpatuloy pa, no? So mga kapatid, may tunay na pagsamba sa Shilo, pero pinili ng Dan ang madali. Okay? Bakit pa sila pupunta ron? Pwede naman silang magsarili, no? Pwede silang magsarili doon, sa ilan na lang. So, pinili ho ng Dan ang madali. Sa panambahan, hindi issue yung layo, hindi issue yung lapit, hindi issue yung hirap o ano. Ang issue doon yung katotohanan. Ang issue doon ay ang kalooban ng Diyos. So sa ating panambahan po, nawa ay wag ho nating piliin yung madali. Ang piliin natin ay yung tumpak. Yung piliin natin ay ano ang nasa kalooban ng Diyos. Piliin natin ano ang ayon sa nasusulat, no? At dahil dito sa kanilang kompromiso na to at sariling pang-interes, naging normal ang idolatry sa kanilang tribo. At alam niyo po, problema ang idolatry, di ba? So ang tanong, sumasamba ba tayo ayon sa nais ng Diyos o ayon sa ating kagustuhan? No? At sa atin talaga ngayon, sa ating kapanahunan, lalo na sa panahon ng digital age, no? Ito po ay isang mapanghamong panahon sapagkat maraming option naman ang tao, di ba? Ang iba ay pwede na lang sa YouTube na lang ako, okay? Sasamba ako sa Panginoon sa pamamagitan ng YouTube or sa pamamagitan ng online. Mga kapatid, kung wala ka talagang option, no? Wala ka talagang kakayanan at kaparaanan, ay hindi ka naman pipigilan. Pero ang panambahan ay higit sa makarinig ka lamang, ay higit sa panoorin. Ito ay sama-sama. At makikita natin yan sa pag-aaral natin sa Book of Acts, no? Talagang sama-sama sila, mga kapatid. Bakit po? Kasi yung panambahan, di lang naman yan panambahan na one way, no? Tayo ay maglilingkod sa Diyos, tayo ay magsasamba, kundi meron din yung tinatawag na horizontal, no? Kung saan tayo ay nakikiisa, nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoon. Kung saan tayo ay ah, ginagamit ng Panginoon, no? Kung saan tayo ay nakakatanggap din ng pagmiministeryo sa mga kapatiran, no? Bakit ho? Yun nga yung dahilan bakit tayo pinagkalooban ng banal na espiritu at pinagkalooban niya ng mga kakayanan upang maglingkod sa Diyos, no? Tayo po ay ginagawa niyang isang building, no? Na siya ang pundasyon, no? At mistula rin tayong isang katawan na kung saan may iba't ibang parte, no? So, napaka-importante yan, mga kapatid, no? Lalo na tayo na nasa New Testament era na kung saan ang banal na espiritu ay pinagkaloob sa bawat isa. So, maaring ikaw, kapatid, ay merong isang kaloob na pinagkaloob ng Diyos at lahat ng kaloob ng Diyos, lagi natin tatandaan, ito ay ipinagkaloob upang tayo po ay maging isang
katawan, no? Ang iba maaring tenga, maaring ilong, maaring kamay, maaring paa, pero tayo po ay ah, pinagsama-sama ng Diyos, no? So tayo po, stir up natin ang bawat isa, encourage natin ang bawat isa, ipag-pray natin, no? Kung may sakit at karamdaman, ipag-pray natin ang bawat isa. Bawat isa po sa atin ay ministeryo. May ministeryo at ministro. Bawat isa po sa atin, bawat isang mananampalataya ay tinawag upang maglingkod sa Diyos na buhay. Kasama sa worship ang paglilingkod, no? Alam niyo po yung worship, ito po ay ano ang idea po nito para tayong sinusunog na maging mabangong samyo sa Panginoon, no? So, yan po, no? At nawa, wag mo nating sambahin ang anumang kaparaanan ng tao, no po? Okay. So, ito po, no? Ano pa ho? Okay, so may prayer request si Ate MJ, no? Patuloy kang palakasin ng Panginoon. Okay? So, tuloy po tayo. So, ganon sila noon. Paano naman tayo sa kasalukuyan? So, ang Judges chapter 18 ay larawan ng isang lipunan na walang malinaw na pamumuno at walang matibay na pagsunod sa Diyos. So ang tribo ng Dan ay gumawa ng sariling paraan, pumili ng sariling lupain, pari at Diyos-Diyosan ayon sa kagustuhan nila. Sa halip na hanapin ang presensya ng Diyos sa Shiloh, pinili nila ang madali, ang peke at ang pangsarili. Tulad ng Dan, madali tayong maakit sa pagsambang maginhawa, popular o emosyonal, pero ang tunay na pagsamba ay hindi nakabatay sa damdamin o tradisyon. Ito ay dapat ayon sa katotohanan ng Diyos, no? So talagang ano po ito, no? Mapanghamon ang Judges 18. Bakit po? Kasi parang sinasalamin nito ang ating kasalukuyang kapanahunan kung saan maraming tao ang gumagawa at tumitingin ayon lamang sa kagustuhan nila, hindi sa kagustuhan ng Panginoon. So yan po ang naging problema dito ng Dan, no? At ang naging problema rin ni Micah. So si Micah ay nagpasimula ng sarili niyang paniniwala at yung lahat ng pinanghahawakan niya ay inagaw din sa kanya ni Dan, nung tribo ng Dan, no? So mga kapatid, ano ba yung tunay na pagsamba? Okay? So sabi sa John 4:23-24, darating ang panahon at ngayon narito na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya't ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. So ang tunay na pagsamba ay hindi ayon sa damdamin o tradisyon, kundi ayon sa katotohanan ng Diyos, no? Katotohanan ng Diyos. At pinatotohanan ng kanyang banal na espiritu po yan. Okay. At ano pa nga ba ang pagsamba? Alam niyo po, ang pagsamba ay pamumuhay, no? Ang pagsamba at pamumuhay ay dapat nakaayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kagustuhan ng Diyos. No, so hindi po tayo ang nagtatakda niyan. Kaya nga po tayo pagka umawit ng I surrender, 'di ba? Sinusurrender natin yung ating will, sinusurrender natin yung ating kaisipan, sinusurrender natin yung damdamin natin. Not my will, but yours be done, 'di ba? Not my thoughts, no? Bakit po? Kasi higher ang thoughts ng Lord eh. Hindi naman yan katulad ng tao, no? Hindi, wag ho nating itulad ang Diyos na para bang tao, no? Alam niyo po pag ganun na po, parang tayo na ang gumagawa ng sarili nating Diyos. At iyon nga ang isa sa mga kaisipan ng idolatria o pagsamba sa Diyos-Diyosan. We make God after our own image. Okay, no? Linawin ko ha. Yung idolatry is making God after our own image. Halimbawa, kung tayo magagalitin, tapos sabihin na, ang Diyos ay magagalitin, no? O ang tayo naman mapani, ano, no?
hindi ho yung damdamin natin, hindi yung kaisipan natin. We bend our knees. Hindi hindi ho siya ang magbe-bend ng kanyang knee. Kasi tayo po ang magbe-bend. Tayo po ang magpapasakop. Hindi siya ang sasakupin natin. Hindi siya ang ililigtas natin. Hindi natin siya kailangang pag-agawan katulad ng ginawa ni Micah at ni Dan. Sabi, pinag-agawan nila yung Diyos-Diyosan, no? Kasi pagka ang tingin natin, ang Diyos ay pagmamay-ari natin, magiging commercial object ang Diyos. Pero hindi ganun ang Diyos. So, dapat ang pagsamba at pamumuhay ay dapat nakaayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa uso o kagustuhan lamang ng tao. At ngayon nga, iba-iba yung uso, no? Patungkol sa Diyos. At ayun nga, katulad ng Dan, ay gumagawa ang tao ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kagustuhan, hindi nagpapasakop sa kagustuhan o naisin ng Diyos, no? Sabi dito sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng bundong ito. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. No? So, sino ang magbabago? Hindi ang Diyos. Tayo. No? Sabi rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? O yung ano yung uso. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. So tayo po nagpapasako. Tayo po ang kailangang magbago ng pag-iisip upang maunawaan natin ang alin, ang kalooban ng Diyos. Hindi kagustuhan ng tao. At pagkalooban ng Diyos, ito ay mabuti, ito ay kalugod-lugod, ito ay ganap. Okay? Okay, no? At ano pa makikita natin dito, no? Hindi lahat ng mukhang tama ay tama sa harap ng Diyos. Kailangan ng gabay ng kanyang salita, ayaw ng Lord sa idolatry. Yan. Hindi dahil mukhang tama, hindi dahil mukhang sapat na, no? So kailangan ng gabay ng salita ng Diyos. Dapat ay binabangga natin ang mga bagay-bagay ayon sa salita ng Diyos, hindi lamang sa gusto natin. So ang malinaw ho rito, sabi sa Kawikaan 14:12, may daang tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan, no? So, ganon. Actually, yan ang problema sa relihiyong gawa ng tao. Ito ay tingin nila ay matuwid, no? Matuwid. Kahit hindi nakabatay sa kasulatan o nakabatay sa salita ng Diyos o sa Biblia. Ang pinakamahalaga po ay nakabatay tayo sa kalooban, sa sinasabi ng salita ng Diyos, no? Bakit po? Kasi ang pinakamahirap, akala mo ay nasa daang matuwid ka, papunta pala yon sa kamatayan, papunta pala sa judgment. No? Sabi sa Exodus 20 verse 3 to 4, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng inukit na larawan. Ito nga huwag ka lang gagawa no? Sabi, huwag kang yuyuko doon, huwag kang So talagang pinagbabawal yun ng Panginoon, mga kapatid. Ay, anong gagawin natin? Ito ba ay, ay tatago natin? Sabi na, ay nako, baka ma-open ng iba. Pero minsan, di ba, kailangan natin ng katotohanan. Bakit ho? Kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. No? Hindi kasi nungalingan ang magpapalaya sa tao. Ang magpapalaya sa tao ay ang katotohanan. At marami ho ang nakatali sa kamalian at dahil dito ay nasisira ang buhay. Okay. So, ang tanong na ating iiwan sa gabing ito, saan tayo umaasa ng direksyon? Sa Diyos o sa sarili? No, yung mga tagadan at si Micah, ang inaasahan nilang direksyon ay sarili. No? So, tanong,
Saan tayo umaasa ng direksyon? Saan tayo humihingi ng direksyon? Tayo ba, sa kaisipan ba natin, sa kagustuhan ba natin, o sa kalooban ng Diyos? Pangalawa, may mga Micah moments ba tayo kung saan tayo ang gumagawa ng sariling bersyon ng pananampalataya o pamamaraan natin ng pagsamba? Ano yung Micah moments? Oh, ikaw naman ay anak ko, gawin na kitang pari, 'di ba? Tapos may dumaan na Levita, oh, ikaw naman ay ano, no? At minsan ay merong mga ganon, no? Micah moments na ano, na dahil ayaw mong magpasakop, edi ikaw na lang gagawa ng gusto mo. No? Yun po ay taliwas sa kalooban ng Diyos. So, mga kapatid, wag po tayong gumawa ng sariling bersyon ng pananampalataya o pamamaraan ng pagsamba. Naibigay ang salita ng Diyos, ang Biblia, upang siya ang maging batayan natin ng ating panambahan, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pangatlo, paano natin masisiguro ang ating pagsambay nakatuon sa Diyos, hindi sa kaginhawaan ng buhay, pansariling pangarap o naisin, no? At maraming ganon, no? Yung yung tuon pansarili o hanggang dito lamang sa lupa. Mga kapatid, may mga kapatiran ho tayo nagbubuwis ng buhay sa ibang bansa, no? May mga mananampalataya na pinapatay. Ay ngayon nga lamang itong week na ito ay may balita na doon sa mainland ay halos isang dosenang mga kapastoran ang hinuli, no? Dahil sa kanilang pananampalataya. Pero hindi naman yun ang ating tuon, yung kaginhawaan o kasarapan ng buhay o comfort, no? Ang tuon ho natin ay matupad ang kalooban ng Diyos. At sa mga panahon na yon, sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, ay maaring may mga kapalit na pagsubok at pagtuliksa, no, or persecution. But wag natin ipagpalit ang katotohanan sa comfort lang, no? Ang mahalaga ho, kahit mayroong persecution, ang mahalaga ay alam mo na ikaw ay tumutupad sa kalooban ng Diyos, namumuhay ayon sa kanyang kaparaanan. No? Bakit po? Ano bang magagawa ng tao kung makamtan man niya ang yaman ng buong sanlibutan, pero mapahamak naman ang kaluluwa. Lagi natin tatandaan niya, mga kapatid, napakahalaga ng kaluluwa ng tao na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang maligtas. Ganong kahalaga ang kaluluwa. No, napakahalaga ng kaluluwa ng tao, mga kapatid. No? Kaya ho napaka-importante ng tamang panambahan. Kung maunawaan lamang po ng mga tao na marami silang namimiss, no? Marami silang nawawala sa kanila dahil sa maling panambahan, yun po ay isang bagay na ano na lagi ho nating tatandaan, no? Lagi ho natin tatandaan yun. Na yun po ay naisin ng Diyos na maging wasto po yung buhay ho natin. Maitalaga natin ang buhay natin sa kalooban niya. Okay. Sige po, tayo po ay manikluhod sa Panginoon. At sa mga panalangin, no? Ipapanalangin natin may papanalangin tayong anak na nagdanasang manumbalik, no? Papanalangin natin si Ate Ellen ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Papanalangin natin ang ah,
Ang Ate MJ, no? Ate MJ Arboleda. Okay. So, siya ay nananalangin lamang, no? Panalangin. Okay. Prayer for healing. Okay. So, okay. So, sige po. At salamat sa Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mabuti, Ama naming mapagpala, sa iyo po kami ay lumalapit, Panginoon. Nahiling ng iyong gabay, nahiling, Panginoon, ng pagsama. Ipinapanalangin namin, Panginoon, ang Ate Ellen na iyo nga pong pagalingin mula sa sipon, ubo, sa pananakit ng ulo, pananakit ng kung anumang sa kanyang katawan, O Diyos. Dalangin, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Ganon din po si MJ. Alam niyo ang kanyang kinagdaraanan. Dalangin ko po, O Diyos, ang pagkilos mo, Panginoon. Ganon din po ang panalangin ng isang ina, Panginoon, na para sa kanyang anak, Panginoon, na iyo nga pong ingatan ang kanyang anak, Panginoon, abutin kung nasaan man siya. Kayo po ang magpalambot ng puso at patuloy pong gumalaw at gumawa sa kanyang buhay. Ganon din po sa buong pamilya. Sa lahat ng pangangailangan, kayo po ang tumugon. Sa mga kapatiran, Panginoon, na may problema, Panginoon, sa kanilang kabuhayan, Panginoon, kayo po ang Diyos na mag-provide ng lahat, Panginoon. At sa mga kapatid na dumaranas, Panginoon, ng pagsubok, O Diyos, gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, maging sa hanap buhay, Panginoon, sa mga naghahanap, kayo po ang magkaloob sa mga nangyayari, Panginoon, na kaguluhan, O Diyos, kayo pong magbigay ng kapayapaan. At bago kami magtapos, Panginoon, pinapanalangin namin ang aming bayan, ang aming bansa, O Diyos. Nadalangin namin, Panginoon, gaya nga po ng iyong salita, O Diyos. Blessed is the nation whose God is the Lord. Dalangin namin na ang bayan namin, Panginoon, ay tunay nga pong makilala at manumbalik sa iyo. Idinadalangin namin, Panginoon, ang tunay na panambahan, panambahan na nakabatay sa katotohanan ayon sa banal na Espiritu. May pangaral, Panginoon, ang iyong salita sa lahat ng dako, Panginoon, ng Pilipinas. Mapabundok, Panginoon, mapalunsod man, O Diyos, maging, Panginoon, sa mga government sector. Diadalangin namin, Panginoon, na tunay po magkaroon ng conversion, yung tunay na pagkakilala sa iyo. Hindi lamang relihiyon, kundi tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Matanggal, Panginoon, katulad nga po ng pangyayari, Panginoon, doon sa Judges 18. Panginoon, kayo po ang maglagay ng pamunuan na nagmumula sa iyo. May takot sa iyo, may pagmamahal sa bayan. Tanggalin niyo po ang scepter, Panginoon, doon sa wicked, Panginoon. But we pray, Lord, for your grace and mercy, O God. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga kababayan namin na ngayon ay mga nasa tent pa, O Diyos, yung mga binagyo, mga nalindol, O Lord. We pray, O God, Lord, that your grace and favor, O Lord, will be upon them, O God. Nadalangin namin ang lahat ng tumutulong sa sektor ng private, mula sa sektor ng gobyerno, O Diyos, sa local at national government. Pagkaisahin niyo nga po, Panginoon, upang abutin, upang mapaayos, Panginoon, ang mga lugar na nabiktima, O Diyos. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang ongoing na mga pag-iimbestiga. Dalangin namin na maging makatotohanan, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, na mapanagot ang may sala, O Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin ang paghahari mo sa aming bansa.
Panginoon, matigil, Panginoon, ang maling panambahan, Panginoon. Matigil, Panginoon, ang paniniwala, Panginoong ayaw na ayaw mo, O Diyos. Bagkus, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay maipangaral, O Diyos, ang katotohanan mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy kami nga asal ng direksyon sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga Micah moments na pinipili namin yung pangsarili namin o sarili naming kaisipan, hindi yung kalooban. Panginoon, nawa ang aming pagsamba ay nakatuon lamang sa iyo, hindi sa buhay lamang ito. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga panalangin hindi naming nausal. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng makaririnig ng mensahe mo na ito, bigyan mo ng kapayapaan, ng direksyon, ang katotohanan ay magpalaya, at patuloy ka, Panginoong, maitanyag sa aming kalagitnaan. Maingat po naming ibabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So magandang gabi po mga kapatid, no? At mamaya po ay atin pong i-re-repost o ipopost ang meeting na ito sa ating page, no, para makita ng lahat. At doon na rin ma-record, no? So magandang gabi. Salamat sa inyong lahat. Patuloy ho tayong manalig at manampalataya sa Panginoon, no? Alam natin na sa Kanya ay mayroong tunay na kapahingahan, tunay na pag-asa. Sa pangalan po ni Jesus. God bless po lahat. Sa lahat.